Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin to ngayon, The Salesman, which is si PBBM. Ito meron ito dagdag itong promote lang natin itong ginagawa ng ating presidente. Total, ito yung sinuportahan natin noong panahon ng kampanyahan hanggang ngayon, 'di ba? Sabi rito sa balita no. PBBM efforts to promote Philippines pay off with US trade mission arrival. Yan. Ito yung $1 billion US dollars na investments plus 30 million Filipinos ay ititrain po sila sa artificial intelligence. So, ibig sabihin, magkakaroon to ng parang partnership with TESDA. Puntahan natin tong artikulo. Oops. All right, here we go. Ito. U.S. business mission brings 1 billion investments and then to train 30 million Filipinos on artificial intelligence. Okay, sabi rito, American companies are eyeing over $1 billion daw na investment sa Pilipinas at ito ay kanilang commitment nitong United States Presidential Trade and Investments Mission, yung PTIM. Now, eto, puntahan natin sa iba. Yan. So, isa po sa mga company nila dyan sa Amerika. Ito sabi rito, specifically the PTIM delegation is eyeing to train over 30 million Filipinos, providing, ilang mga Pilipino ngayon? 116 million Filipinos, or 190 na yata tayo, ng mga Pilipino. So, 30 million po, ibig sabihin, ito yung mga able-bodied, mga pwede nang magtrabaho. Okay, so, ititrain po sila dito po sa artificial intelligence. So syempre magiging kapartner niyan etong TESDA. Yan, she cited that for one, isa sa mga mga negosyante ng mga negosyo ng mga Amerikano, ito po si Microsoft, okay, kay Bill Gates is partnering with TESDA to train more than 100,000 women for AI and cybersecurity skills and is rolling out an AI learning roadmap to help train tens of millions of students to digital and AI upskilling. Alright, so syempre, ibig sabihin, marami rito mga pagka nakabisado mo na yung AI na yan, ano kasi itong AI itong artificial intelligence, um, kailangan pa rin nito yung human beings um, action, yung kapasidad natin. Ngayon, ang kagandahan ng merong AI assistance is the accuracy. Yun ang kagandahan. Plus magiging mabilis kasi it works on data. So kung ano yung naka-input sa kanila and it is based on programming, so kaya po mabilis pati yung computing, lahat. Hindi katulad pag tao, syempre, may mga tayo limitations. Katulad ko, I'm not good in numbers. Oh. So sa AI, napakadali sa kanila yan. Parang robot, ganyan. So yan yung mga i-develop. So paano kang makakapag-develop ng something na magagamit mo ang AI kung hindi mo yan alam? So ngayon sinasabi rito na aabot po ng mga 30 million Filipinos ang matitrain at ito nga sa pamamagitan ng partnership with TESDA. Now, Microsoft is also deploying a co-pilot chatbox tool in the country for an open AI service, he said. Trabaho yan para sa BPO industry. Yung mga nasa chat support. Yan, ganyan. Ito, Google is also announcing, mga kababayan, similar investments. Yan, AI pa rin. We're also announcing an innovation hub for ito yung electronic vehicles. Yan, training. Okay? And then, sabi ni Raimondo, ito yung babae. Ito. Yan, si Gina ng US Commerce US Secretary of Commerce Gina Raimondo. Sabi niya, Raimondo said the commitments are high impact in these investments and high impact industries, especially in priority sectors identified by the second Marcos administration, such as renewable energy,
electric vehicles, digitization, and telecommunications, in among others. Yun. So, dito sa electric vehicles, kung meron tayong minimina na yung mga parts, yung mga mineral pong ginagamit sa paggawa ng battery, I forget the lithium. Okay, lithium. Kagaya ng Indonesia, malakas ang kanilang malakas ang minahan nila ng lithium. Okay, kung meron tayo nito, napakalaking bagay. Bakit? Aba, so dito na rin po pupuwede talagang ma-attract natin sila na dito na kayo mag-invest. Kasi bukod sa meron kami, ang Indonesia na supplier niyan malapit lang rin dito, 'di ba? Meron pa, especially PTIM delegation is eyeing to train over 30 million Filipinos, providing education and training opportunities in digital and artificial intelligence. Okay, and then Raimundo said this education and training opportunities will help Filipinos land in high-paying jobs. Okay, lalo na sa pag abroad, tapos dito sa Pilipinas, yung mga nasa BPO industry, hindi ko kasi ako naniniwala na ang BPO industry, mapapalitan ito, mare-replace ito ng AI. Kasi in 2008, nasubukan namin yan. Uh, we do AI. So, ganito yung boses ko, di ba? So, nirecord nila yung boses ko. Pag merong caller, may tatawag, imbis na may sasagot pa na live agent, ang sasagot po ito ng AI. No, kapag ka babae yung caller, hello? Gumanon yung babae. Babae yung sasagot. Kaya lang, may mga limitations. Merong mga tanong yung caller na hindi kayang sagutin ng recording ng AI. So, ang sinasabi na lang niya, I'm sorry. I don't know what you're talking about. Can you paraphrase the question, please? Nahahalata po uli na, oy, hindi tao ito. I want to speak with a live agent. So that's the time, ako naman din, nakabantay lang. So mangyayari ngayon, I have to take the call. Doble gastos lang. Di ba? Kaya ang nakikita ko rito is, maaaring may mga products na hindi pa natin na conceptualize pero kakailanganin ang AI technology. At diyan po napakaganda na maaga pa may alam na tayo para pagdating nitong na-conceptualize, then production, 'di ba? Hindi mahuhuli ang mga Pilipino sa linya. So sa pila kumbaga. So for now, palabas, pa-abroad, darating ang panahon dito na sa Pilipinas. Lalo na etong ganitong ginagawa ng presidente nating layas, etong ating salesman, nararamdaman na natin nagbubunga yung kanyang mga efforts. Kasi hindi naman lahat po ng foreign investments ay subject ng 60-40. Hindi naman lahat, may mga sectors lang naman. So kapag ka hindi subject, nagpo-push etong investments na to dito sa Pilipinas. Pero lalo na mas maganda sana kung ito ay tawag ito, mabubuksan yung ating mga economic provisions diyan sa Constitution na pinahigpit, 'di ba? Sabi pa rito she cited that for one, Microsoft partnering daw ng Tesla, blah, blah, blah. Okay, ito pa. I am totally confident that this presidential trade investment, yung PTIM, to the Philippines is just the beginning of the new wave of new and exciting economic agreements between our countries. Actually, sabi pa nga niya rito, commitment po talaga ng Amerika na tulungan ang ang ating ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Ito yan Ah, ang China kasi inaalala ni PBBM, ang banta nito na pipinsalain ang ekonomiya ng Pilipinas. Sakaling biglang iutos ng China na i-pull out na natin ninyo ang ating mga investments diyan sa Pilipinas. Hindi na natin bibilhin yung mga produkto nila, mga agricultural products, o kaya babawasan na natin yung quota na inaangkat natin mula sa Pilipinas. So, ang problema rito, mapagbebentahan. And that what happened, exactly happened during the Pinoy administration nung merong standoff. Wala silang alternative. 'Di ba? Ano nangyari doon sa mga saging natin sa pier ng China? Hindi ba nabulok? Hinigpitan nila na nagkaroon kasi rito ng peste sa amin, kailangan magkaroon ng sanitary inspection. Oh, ay nangyari, nabulok yung saging. 'Di ba? Ilang bilyon yung lugi ng mga incheck na mga nag-export doon, mga Filipino-Chinese. 'Di ba? So, 'yan ang iniisip ng PBBM.
na kung mangyari ito, magiging ano 'to, magiging, problemang malaki, 'di ba? So, hindi naman puwedeng i-subsidize ng gobyerno yung pagkalugi. Oh, so hanap tayo ng ibang mga alternative. Hangga't hindi nawawala ang China sa'tin, magkakaroon tayo ng mga bagong mga mapagbebentahan, 'di mas malaking bagay. Kung mawala sila, okay lang, kasi meron na tayong existing na alternative at eto na yung magiging pinaka-main natin. So, by that, magdadalawang isip ang China na kumalas pa ng tuluyan. Bakit? 'Pag kumalas sila, baka pagkamangailangan sila, wala na silang makuha kasi meron na tayong ibang mga opportunities, 'di ba? Alright, so alisin muna natin ito. Ay hindi, okey na 'yan. Nakakatuwa lang kasi 'to, yung, benefits na 'yan tapos, ang banat ni dating Pangulong Duterte, layas ng layas lang naman daw etong si ano, PBBM. Well, actually ang kagandahan nga nito, eto hong mga mambabatas natin, talagang humanga sila diyan sa pagsisikap po ni PBBM na para makilala ang ating bansa. 'Di ba pino-promote ito ni PBBM bilang, investment hub etong ating bansa. At hindi lang, bilang isang, para maging foreign, maging ano, maging, yung, tourism destination na ano, na hindi stable 'pag may hindi magandang nangyari, hindi maganda panahon, bagsak, 'di ba? Maganda rin naman 'yun, pero itong strategy nila napakaganda. Okay yung mga economic, managers niya, yung mga advice nila, maganda yung kanilang, ginagawa. Alam niyo sa Kongreso, 'di ba, lagi naman ako nagpupunta ro'n. Etong si ano, si Deputy Speaker David Suarez, sabi nga niya no'n, ano, ah, "It is true that this, numerous visits and trips abroad raw ni PBBM, this allow the, trade missions to happen in the country." Yun nga yung pagpasok nitong, PTIM ng Amerika. So eto 1 billion ano pa lang yan, investment, meron pang mga karugtong yan. Hmm, tsaka supported talaga siya ng Amerika, tsaka hindi lang yan, ng ibang bansa. Ngayon eto namang, yung, babaeng pumunta rito si ano, si Raimondo 'no, ng, yung US Secretary of Commerce, pinupuri naman niya ho yung good stewardship and leadership ni PBBM and yung, economic success and empowerment. Tapos yung si Rods Gutierrez 'no, ng, kasama ni Busita ng, sa One Rider Party List, 'yan. Eh, gano'n din sabi niya nga, itong mga foreign trips daw ni PBBM, so it is actually paying off lalo na yung mga yung ito yung US trade tsaka yung investments mission na dumating dito sa ating bansa. Kasi dati hinahanap 'yan, o nasaan na yung tulong ng Amerika, nasaan na yung, PTIM na 'yan, 'no, yung Presidential Trade, Investment Mission na 'yan. Oo, ngayon dumating dito sa atin, 'di ba? Ay naku, kaya nakakahiya naman dun sa ano, mahilig lang mangantyaw sa ating presidente na kulang na lang, palitawin na walang nangyayari, walang kuwenta yung ginagawa ng presidente, 'di ba? Siguro sabi ko nung una, kakailangan lang siguro